Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at panibagong update po tayo. Medyo maingay po ngayon ito sa social media. Marami pong kwento ang naglalabasan na unti-unti na nga po raw binabawi lahat daw po ng binigay ni Congressman Arjo kay Maine Fulkerson. Simula nga po raw na nagsampa na ng kaso ang mga abogado ng Quezon City na kung saan sabit nga po sa flood control project si Congressman Arjo na umabot nga po ito ng bilyon. Ulitin ko mga kaaldab, hindi na po ito 50 million ang pinag-uusapan. Bilyon na po. Medyo nakakalungkot po yung ganyang balita, di po ba? Hindi natin ine-expect na meron po palang ganon. Hindi natin ine-expect na mas maaga po. Although alam po natin na babawiin nga po talaga yung mga kayamanan nang galing po sa flood control. Hindi lang naman po si Mengay at si Congressman Arjo. Marami po pong mga politiko. Kaya lang nakapagtataka dahil hindi naman po talaga totally lahat na mga kagamitan na mamahali ni Mengay. Lahat daw po yun binigay ni Congressman Arjo. Ulitin ko lang po, for the record lang po, ito ay galing po mismo sa mga taong malalapit kay Mengay. Nagulat nga po ako yung balita na ganyan. Kaya lang siyempre maraming kritiko, maraming magre-react, maraming magsasabi sa atin na hindi ganito ganyan Mr. Destiny. Hindi naman totoo yan. Wala naman sa akin problema yun mga kaaldab. Alam ko ibabash na naman nila ako. Alam ko sasabihin nila galing na naman yan sa fake news. Wala naman po silang sinabi na hindi galing sa fake news. Lahat naman po na sinasabi ko, yun po yung ibinabato nila. Gusto ko lang po magbigay babala. Lalo na po sa mga tao na magulat po kayo. Di po ba lalo na nga po kapag may mga bagay-bagay na dito nyo lang po talaga sa channel ni Mr. Destiny mapapanood, mapapakinggan kasi nauuna po tayo bago po pumutok to sa social media, bago ito pag-usapan sa social media, tayo po muna yung unang nakakakita, tayo po yung unang nakakapanood. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako po yung unang nasasaktan kapag si Mengay talagang binabanatan nila, talagang binabato nila. Yan po yung katotohanan na hindi nila matanggap. Kaya lang siyempre pagkatapos kong mag-update, ako naman po yung binabanatan. Bakit ko daw po pinapost yung mga ganyan? Gusto ko lang po kasi aware po kayo. Gusto ko lang po, alam po ninyo yung mga nangyayari at nagaganap. Hindi po ba? Wala naman pong masama ron Wala naman pong, kumbaga, inaano sa mga sinasabi ko. Ang gusto ko lang po, marinig po ninyo yung nangyayari. Ang gusto ko lang po, maging updated po kayo sa mga nagaganap. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Kaya sabi ko dun sa mga bitter po sa akin, sa mga naiinis po sa akin, normal lang po yun. Na marami pong, kumbaga, komento yung mga natatanggap ko. Komento na talagang mainit. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab sa mga mamis, sa mga titas, sa mga senyor na sumusuport at nagmamahal po sa channel natin. Kaya nga po hindi ako tumitigil. Hindi tayo natitinag. Hindi tayo nagpapa-apekto. Basta sa akin tuloy lang po ang laban. Tuloy lang po ang pagbibigay ng mga kaganapan sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Kayo na po makapagsasabi at kayo na rin po magpapatunay na lahat po ng mga sinasabi ko, lahat po ng mga ina-update natin, dito nyo lang po talaga mapapakinggan, mapapanood sa social media. Nalulungkot lang po ako yung mga bali-balita na hindi maganda. Apektado po talaga tayo doon. Although sabihin ng iba, hindi naman yan totoo. Wala kumakalat na po Di po ba? At sabi ko nga po sa inyo, walang magagawa si Mengay sa ngayon. Walang po protekta po sa kanya kundi ang Aldab Nation. Ultimo karamihan ng mga main fanatics Di po ba? Nilalaglag na po siya at mga army.
For the record lang uli, wala po akong sinabing wala na pong main. Wala po akong sinabing wala na pong main fanatics. Common sense na lang po. Marami pa rin pong main fanatics. Ibig kong sabihin, ang laki po nang nawala. At yung main, meron pa po yan sa ibang bansa at dito po sa Pilipinas. Pero ang pinaka naapektuhan dito ay mga taga-District 1. Ganun karami po yung mga main. Dahil sabi ko nga po sa inyo, taga Quezon City sila. At taga Quezon City rin naman si Congressman Arjo. At mas maraming binigyan ng suporta di po ba, si Congressman dito. Lalo na po yung mga ayuda na pinamigay niya doon sa nakuha niyang bilyon, mga kaalda. Sabi ko nga po sa inyo, sunod-sunod na to yung mga ganito. Dahil nga po sa kaso na sinampa kay Congressman Arjo, medyo talagang kailangan maglikom na ng pera para maibalik sa gobyerno. Di po ba sabi nga po ni Senador Marcoleta, ibalik na lang yung pera. Di po ba? Para matapos nang yung ganyan, ganito ganyan. Yun naman po yung gusto nilang sabihin. Gusto nilang ipahayag. Pero kung ibabalik po yung bilyon, maghihirap po ng gusto si Congressman Arjo. Di po ba? Real talk. Wala na yung mga pinabili ng yate. Yung mga nagastos. Kahit sabihin na natin, maibenta lahat ng ari-arian, hindi pa po yan magiging sapat. Kahit po pagsamahin yung sweldo ni Congressman. Kasi yung biyahe lang po sa France sa ibang bansa, hindi na may re-refund yan Di po ba? Yung mga nagastos nila, yung 100,000 na binabayad sa restaurant kapag kumakain sila. Yung mga alahas na milyon ang bili mo, siyempre pag binenta mo, hindi na ganun kahalaga o ganun din ang presyo. Di po ba? Magiging second hand na po talaga siya. Kahit sabihin nyo brand nyo pa naman siya, hindi gamit. Sa mata ng tao, kapag binili mo na po siya at ibinenta mo, kahit sabihin mo ilang araw, second hand na po yun. Yun po yung pagkakaiba. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldat, may mga bagay-bagay po na dito nyo lang po talaga maintindihan. Kaya nga po ako nababash ng iba na sobrang protective mo naman siguro, ganito ganyan. Halos lahat ibibintang sa'yo. Halos lahat ng masasakit at ang ipupukol sa'yo. Makakuha lang sila ng, kumbaga ibabato. Makakuha lang sila ng magagamit sa'yo para mabash ka ng gusto. Ganyan po sila kadesperado. Ganyan po sila ka-affected. Lalo na po ngayon na napakaraming bitter, napakaraming inis, napakaraming galit. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, sa mga mamis dyan, sa mga titas na nagmamahal po sa channel ni Mr. Destiny, mabuhay po kayo hanggang gusto po ninyo. Kasi kayo lang naman po talaga yung binibigyan ko ng update. Kayo lang naman po talaga. At para sa inyo naman po talaga itong channel na to. Kaya nga po hindi ako natitinag at never akong nagpapatinag na kahit anong sabihin po nila, kahit anong kwento po ang lumabas ngayon, hindi po ako affected at hindi po natin yan kumbaga papansinin kasi alam naman po natin na hindi yan totoo. Alam naman po natin na lahat ng mga nangyayari ngayon matatapos na. Diba? Antay-antay lang po kayo kasi ito na nga po talaga yung pinakahihintay natin. Ang dumating po yung tamang panahon. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.